Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa wala ng YouTube. Ako si kabibig, manglibak-libak na tao. Eto na kabibig ha. Grabe. Sagutang Sandro Marcos at Senator Robin Padilla. Anong nangyari? Bakit nagahamon? Si Senador Robin Padilla ba o si Sandro Marcos ng suntukan? Naku, baka the next General Torre at Basti ito ang magsuntukan sa boxing ring. Naku mga kabibig, ano ba naman to? Ito kasi yung nangyari. Si Sandro, 'di ba, na-brought up ang pangalan niya ni Zaldico. Si Sandro, sinagot si Zaldico. Tapos later on, sabi ni Sandro, willing din siyang maimbestigahan. Willing din siyang pumunta sa ICI para matanong, para maimbestigahan tungkol sa mga alegasyon ni Zaldico. Yung ibang tao, lalo na si Atty. Romina Gonzales, sabi, Sandro, mag-isip-isip ka. Yung ICI, ginawa ng tatay mo. Yung ICI, yung mga huwis nandun, yung mga taga-imbestiga, of course, kilala ng tatay mo. Kasi ang tatay mo, ang gumawa ng ICI. Napaka-unfair naman na magpapaimbestiga ka ng ICI, nagmukhang walang fairness ang mangyari doon. So ang mga tao hindi talaga maniniwala kung ano ang maging resulta ng ICI investigation towards you kasi ang tatay mo naman ang author ng ICI. So nasaan ang utak mo? Ay, ito ha. Si Senator Robin Padilla, may payo kay Sandro Marcos. Sabi ng iba, hinahamon ni Senator Robin Padilla si Sandro Marcos. Hindi mo to hinahamon, kundi tapangan ng pagkatao at prinsipyo. Ito ang sinabi ni Senator Robin Padilla para kay Sandro Marcos. Para talaga mapakita sa tao ba na talagang inosente, at the same time, wala kang ninakaw na pera ng bayan. At hindi totoo yung budget insertions di umano, sabi ni Zaldico. So ito ang sinabi ni Senator Robin Padilla para kay Sandro Marcos. Kung talagang you are seeking for fairness. Hinamon ni Senator Robin Padilla si Congressman. Sandro Marcos nasa Senado humarap, hindi sa ICC. Ayon kay Padilla, kung talagang may kumpiyansa si Congressman Sandro at sinasabi niyang wala siyang itinatago, mas mainam umano na sa Senado siya magpaimbestiga naka-live, lantad sa publiko, at nasasaksihan ng taong bayan. Giit niya, mas makikita raw ng publiko ang katotohanan kung sa Senado gaganapin ang pagdinig kumpara sa ICC na hindi napapanood ng live at maaaring magdulot ng pagdududa sa ilan. Dagdag pa niya, kung hinamon umano ni Congressman Sandro ang ICC na imbestigahan siya, siya naman ang naghahamon ngayon na gawin ito sa Senado. Binanggit din ni Padilla ang halimbawa ni Congressman Toby na umano'y nag-waive ng parliamentary immunity na para sa kanya ay simbolo ng tapang at pagiging bukas sa pagsusuri. Correct. Diba? Tama si Senator Robin Padilla. Diba kung talagang matapang si Sandro, wave mo. Gaya ng ginawa ni Congressman Toby Tiangco. Kung gusto mo talagang ma-resolba. Sabi ni Senator Ben Padilla, dito ka sa Senado magpa-imbestiga, hindi sa ICI na binuo ng papa mo. Na papa papa ng lahat ng tao sa Pilipinas. Ito kami share ko sa inyo ha. Ito yun Senator Robin Padilla, hinimok si Representative Sandro Marcos na Senado magpa-imbestiga hindi sa ICI na binuo ng papa nito kaugnay sa flood control anomaly. Anya ni Senator Robin Padilla, bakit sa ICI siya magpapa-imbestiga? Ginawa ng papa niya yon. Kung gusto niya magpa-imbestiga sa Senado siya para live at makikita ng publiko, kami ang magtatanong sa kanya. So ano ang reaction nitong kapibig? Okay lang ba? May point ba si Senator Robin Padilla na, uy Sandro, sa Senado ka? Wag sa ICI. Diba? May point naman talaga si Senator Ben Padilla, which is para fair ang laban.
Yes, I agree with Senator Ruben Padilla. Sa ICI siya kasi tago lang ang pag-iimbestiga, hindi publiko, hindi live. Ito pa. Ang mga aso nila ICI kaya hindi sila kagatin. Subukan nila dyan sa Senado at pati itlog mo papawisan kung ano yung masasungaling mo. Yan ang idol namin si Ruben Padilla. Ito pa. Agree para makita yung angas si Sandro Marcos. Bata pa, kawatan na. Uy, grabe naman. Tama ang sinabi ni Ruben Padilla. Oo, tama yan. Kasi yung ICI na yan, puro bangag. Ang mga tropa ni bangag daw. Sama pati drug test. Uy, grabe naman kayo. Huwag kayong ganyan. Pero sinagot daw ito ni Sandro Marcos. Ito, I don't know kung ito ba yung statement ni Sandro Marcos. Sabi ni Sandro Marcos, mga kabibig, bakit ko naman susundin ang panawagan ng isang senador na ang alam lang ay makipagsuntukan? Uy! Totoo kaya to? Statement kaya to ni Sandro Marcos, kabibig? Parang shocking naman. Coming from Sandro Marcos. Shocking. Diba? Hindi ako maniniwala ang statement ng Sandro Marcos. Pero sa panahon ngayon na sobrang init ng politika, baka nasabi ito ni Sandro Marcos na bakit ko susunod kay Ruben Padilla? Yung tao na yan is ang alam lang ng senador na yan ay makipagsuntukan. Pero sabi ng isang netizen, mas gusto ko pa na Senador Ruben Padilla dahil may puso siya para sa mamayang Pilipino. Masusundin ko pa yung senador na alam makipagsuntukan kasi sa taong nagdunog-dunungan. Don't go down, Congressman. Sa pelikula lang magaling suntukan yan. Takbuhin din yan. Very well said daw, sabi ng isang kinesen. Grabe ang banat kong Sandro Marcos. Knock out agad si Padilla. Tingnan niyo, kapipig ha. Buti pa nga itong kung isang Sandro, Romesbach, tama yan, huwag kang gumahitatay mo na kahit na minumura, mabait pa rin. Hindi yan nagtrabaho sa bayan, doon sa amo siya nag-work. Hay nako, bakit kasi nanalo pa yan? Kaya katuloy, Robin Hood. Kung sa talino, walang binatbat si Senator Ruben Padilla. Kung sa suntukan, siguradong talo si Sandro. Si Robin ex-convict, kaya niya Diyos si Digong, kasi si Digong nagbigay ng absolute pardon. Sabi ng mga netizen, mga kapipig. So, ano ang iyong reaction hinggil dito? Ano kaya? May suntukang mangyayari? Meron ba, mga kabibig? Nako po. Ako ang feel ko lang talaga, no? Ang feel ko lang, no, na magkakaroon ng investigasyon sa Senado hinggil kay Sandro Marcos, mga kabibig. Di ba? Kasi grabe, ngayon nga nagkaroon ng rally ang mga kakamping, pero parang konti lang ang konti lang ang nandoon. Konti lang ang nag-attend. Akala natin ang dami ang kakamping kasi sa social media ang dami nila. Ang daming mga hanash, ang mga kakamping. Pero ngayon parang hindi nila napuno ang saan ba sila nag-rally? Trillion March, ano ba yun? Ito ito yung pangbungad natin sa mga kakamping. Si Attorney Rowena Guanzon. Pati ang Katoliko na nawagan na sumali kayo. Ito Ito bibiyo. Si Attorney Rowena Guanzon. Nobyembre 30 po, 2025. Ayan, nanawagan ang Simbahang Katoliko sa kanilang mga 86 na diocese dito sa Metro Manila na sumapi sa rally ngayon laban sa korupsyon at dapat managot ang lahat. At ang Simbahang Katoliko ay hindi na nanawagan ng BBM resign o sino mang mag-resign. Yung kanila ay transparency at accountability, kagaya po ng panawagan ng Iglesia ni Cristo na rally noong November 16 at 17. Pero ito pong rally sa EDSA ngayon, sa People Power Monument, ay sumasali din ang mga politiko. So makikita nyo, may mga naglalakad na mga politiko, mga Liberal Party. Hindi ko alam kung Akbayan, meron ako nakitang parang tarpaulin. Pero ang Makabayan Bloc ay may sariling rally na panawagan ay BBM resign at Sara resign.
At meron namang mga Duterte supporters na nagrarally din. Palagay ko dyan din sila sa EDSA. Pero yung mga kaliwa, maagang-maaga pa po at tinaharang daw sila ng mga kapulisan doon sa Luneta. Ang masaya po dito ay marami pong rally ngayon, iba-ibang grupo. Kaya kung saan po kayo feeling nyo na bilong o kung saan kayo malapit dyan, ay sumama po kayo para mabilang naman kayo. Stand up for your country and be counted. Ang panawagan pong lahat ay dapat managot, ay sang-ayon po naman ako dyan. Lahat po, pati na po yan si Garjola, na ang backer niya, sabi ng iba ay si Secretary Ralph Recto, kaya napakalakas niya, Secretary of Finance. At sagutin din ni Secretary Dizon ang mga sabi-sabi na siya din daw ay very close kay Garjola, kaya last na si Garjola na include sa listahan na sinabite ng ng DPWH sa ICI at last siya sa ICI na listahan na ipinasa doon sa ombudsman. Ang napakalakas nitong si Representative Edwin Garjola ng CWS Party List. Ito yung sabi ay Construction Workers Solidarity, pero yung pala Contractors Solidarity itong si Garjola. Ito daw best friend ni Momo, kaya yung second nominee ng CWS Party List ay anak ni Congressman Momo. Naku, pangalan pa lang, Momo na. Daming Momo eh. Ang dami yung Momo na projects eh. Yan ang problema sa inyo mga magnanakaw kayo. Magnanakaw kayo. Kawatan. Ngayon, tingnan nyo daw ang infra funds ni Garjola. At sinasabi ni Congressman Lian Leviste ng Batangas, napakaliit naman ang bayan nung yung mataas na kahoy. Dumaan nga ako doon eh. Pero bilyong-bilyong ba naman ang nilagay doon ni Garjola sa DPWH na budget? Bakit? Kasi pamilya niya ang mayor, pamilya niya pa ang vice mayor, pamilya niya ang kontraktor. Anak ng tinapaka Edwin Garjola, mananagot ka. Mananagot ka, hayop ka. Kaya itong mga raling ito ay panawagan po ng taong bayan, iba-ibang reliyon at iba-ibang sektor at iba-ibang ideolohiya, mga kaliwa, mga hindi halatang kaliwa, mga kanan, mga gitna, mga liberal, at PDP Laban at mga pro Duterte ay nagkakanya-kanyang rally po ngayon. Sana po ay sumama kayo para mabilang po kayo. Stand up for your country. At speaking of stand up for our country, yung mga nangyaring rally ngayon, yung sabi ng kakamping na trillion march nila, ito pala yung nangyari. Ang dami pala nila. Ito, Baha sa Luneta 2.0. Narito ang lawak ng hanay ng mga nagprotesta kontra korupsyon ngayong bulan Pasyo de Luneta, November 3. Bit-bit nila ang isang effigy ni Bongbong Marcos na dapat managot kasama si Bibi Sara na maano ng flood control projects. Yan sila kadami kapipi. Super dami nila. As in, makikita mo ang ilang space na walang tao. Nilangaw daw, sabi ng ilang mga netizen. Nilangaw, akala natin madami sila, akala natin kaya nilang tapatan ang ang INC na rally. Hindi pala nila nakaya. Oo. Sabi dito, overkill. PNP deploy 16,000 personnel for 7,000 plus protesters at November 30 rally. So 3,000, based on the crowd estimates, nearly 3,000 protesters gathered in Luneta, while more than 4,500 assembled along EDSA. So that's why 7,000 lahat. Pero sumobra ang dami ng police. So 7,000 plus ang nag-attend ng rally. Well, which is madami na rin yan. Mas madami pang police kaysa mga pinklawan. Diba?
Well, ganun talaga. Ang nangyari ngayon, ang dami nila. Di ba mga kabibig? So ano ang iyong reaction hinggil dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Makikita kaya natin na si Sandro Marcos ay pupunta sa Senado para imbestigahan? Ay, nako, thrilling. Bye everyone, see you next time.